Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang US government, yan ang gobyerno po ng bansang US ay natalo po sila ng $116 million. Yan sa pagbebenta ng kanilang Bitcoin ng maaga. Ayan, maaga po silang nagbenta. Dahil po dyan ay sila po ay natalo ng $116 million. Ang laki po ng halaga na ito. Yan, $116 million. Ayan, yan po kasi ang ating yan po, ganyan po talaga ang mangyayari na rin sa atin kung wala po tayo sa timing kung tayo ay magbebenta ng ating mga crypto asset. Kaya ayan, bilang isang trader or investor ay dapat na dito po talaga tayo magaling. Yan, yung tamang timing sa pagbenta, sa pag-take profit. Kasi kung pag hindi po natin alam kung paano gawin yan, ay yan, mauuwi lamang tayo sa mga talo. At yung ating mga capital, yung ating investment na fund ay syempre kung natatalo tayo ay nababawasan po yan. Lumiliit. Imbis na lumalago ay lumiliit. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi rito ay the US government had sold 9,861 bitcoins early this March and pocketed nearly $216 million in the treasury. Ayan. Nung buwan po ng Marso, diyan po sila nagbenta ng ganito karami na bitcoin, 9,861 na bitcoin. Ayan, Bitcoin was priced at around $20,000 to $22,000. Yan po yung yan po naglalaro yung presyo ni Bitcoin nitong nung nagbenta ang US government ng kanilang Bitcoin. Kaya yan, the government sold its trove 7 months ago. Fast forward to today, BTC is hovering at $34,000 mark and is attracting bullish sentiments in the indices. Yan. Ngayon, ay ang presyo na ni Bitcoin ay naglalaro dito sa $34,000. Kaya ayan, kung medyo naghintay pa sana ang US government yan sa pagbenta ng kanilang Bitcoin at hinintay nila na umakyat ang presyo nito sa $34,000 saka sila nagbenta, ay ayan, mas malaki po yung kanilang nakuha rito, hindi lamang $216 million. Kaya, ayan, if the US government had sold its Bitcoin trove today, it could have pocketed $322 million while BTC is at $34,000. Ayan. Therefore, the government lost out on $116 million by selling their BTCs much earlier. Ayan. Kung ngayon daw po nila binenta si Bitcoin sa presyo nito ngayon na naglalaro sa $34,000, ang kanilang makukuha dito na kapalit nito ay nasa $322 million. Ayan, hindi po ito po yung kanilang binenta, ito po yung nakuha nila nung sila ay nagbenta ng maaga, nasa $216. Kaya kung pag i-minus natin yan, yung $322 million sa $216 million ay ito po $116 million yung kanilang na-loss out, yung sayang hindi nila nakuha. Ang laki na rin po yan, $116 million. Yan po ang kinahinatnan ng kanilang aksyon na kung bakit sila kasi napabenta ng maaga. Ayan po yung market price ngayon na naglalaro. Pumalo pa yan sa 35,000. Tinusok niya yung presyong higit 35,000. Ayan. Pero nagkaroon siya ng rejection sa 35,000 kasi may matigas na resistance line. Kaya yan, ngayon ay naglalaro ito sa mga 34K.
How does the US government accumulate Bitcoin? Yan, paano nga ba nag-accumulate ang US government ng kanilang Bitcoin? The US acquires Bitcoin through seizures related to criminal proceedings, scams, and other forms of illegal activities initiated by fraudsters. Ayan. Diyan po nila nakokolekta yung kanilang mga Bitcoin. Parang kino-confiscate po nila ito sa mga yung mga criminal proceedings, mga scams at mga iba pang mga illegal na aktibidad. Yan ng mga nakagagawa ng mga manloloko. Kaya mga confiscated po ang mga Bitcoin na yan. Kaya naiipon yan. Yan, kaya nagkaroon ng Bitcoin na holdings ang US government. All these BTCs fall under the control of the government, which has the right to sell them in the open markets. Ayan. Meron daw po silang karapatan yung US government, yung naibenta lahat ng mga kanilang mga nakumpiska na mga BTCs na ito, mga Bitcoins na ito. At syempre sa tingin ko kasama na rin yung ibang mga crypto pa dyan. Kaya ayan, meron silang karapatan na ibenta ito sa open market. Ibig sabihin ay kahit anong presyo pa yan ay pwede nila itong ibenta. Ayan, yun nga lang. At syempre kung pag ibibenta nila yan ay sana ay timingan naman nila. Huwag yung basta-basta yung ibibenta kaagad nila sa kahit anumang oras. US holds another 41,940 BTC which was seized from scamster James Zong, who pleaded guilty to wire fraud. Zong manipulated transactions on the darknet and siphoned bitcoins from the Silk Road marketplace. Ayan. Meron pa po pala silang hawak na 41,490 na bitcoin. Kaya ayan, medyo malaki-laki po yan. Yan, hawak po ng US government. Nakuha po nila ito sa isang scammer na si James Wong. Ayan, kaya sa tingin ko ay marami pa pala silang pwedeng ibenta. Ayan. The government has also promised to sell the remaining 41,490 BTC later this year, which is currently worth $1.4 billion. Ayan, medyo malaki-laki po. Billion na po ang halaga niyan. Apart from the BTCs seized from Zong, the government holds another 5.5 billion worth of Bitcoin in the treasury. Ayan, meron pa pala silang hawak na mas malaki pa na amount ng Bitcoin, 5.5 billion na Bitcoin sa kanilang treasury. Sa tingin ko ay mas maganda kung hintayin na lamang nila yung bull market. Kasi kung pag dyan sila nagbenta ay talagang malaki yung kanilang kikitain dyan. Siguro yung kanilang binenta na ito na 9,000, yung kanyang lang binenta rito na mga 9,000 na Bitcoin, 9,000 plus. Ayan, 9,861 na Bitcoin ay siguro napabenta po talaga sila kasi maaring kailangan po talaga nilang gamitin yung pera. Siguro meron mahalagang bagay, mahalagang proyekto or kung ano man yan na kanilang panggagamitan. BTC is up nearly 102% since January to October 2023. The king cryptocurrency was trading at $16,500 at the start of the year and doubled in price, touching $34,000 this month. The phenomenal rise comes despite the market being in the bear territory. Ayan. Umangat po si Bitcoin maski nakapaloob siya sa teritoryo ng bear market. Ayan. At press time, Bitcoin was trading at $34,000 and is down nearly 1% in the 24-hour day trade. BTC is also down nearly 51% from its all-time high of $69,044. Ito po yung kanyang all-time high. Yan po yung pinakamataas na presyo na inakyat ni Bitcoin, which is reached in November 2021. Ayan. Nakamit po niya ang presyong ito noong November 2021 pa. It's been 3 years now since the leading cryptocurrency failed to climb above its all-time high. Yan. Pero maraming mga nagsasabing analyst na mababasag ito. Yan, pagsapit ng Bitcoin halving. Ayan. Ngayon ay ang masasabi ko po dito ay syempre yung natutunan po natin rito ay hindi lamang po sa mga malalaking institution o mga gobyerno na tulad ng US government. Applicable na rin po ito para sa ating mga traders. Yan, tayong mga individual traders lamang
na yan, yung pagbebenta po ng crypto or Bitcoin ay may timing po talaga yan. Kailangan po talaga nating ibenta yan. Meron ngayong sinasabi nilang buy low, sell high. Kaya kung pag nag-sell low tayo, ay syempre talo dyan. Talo po tayo dyan. Ayan, kaya dapat yan po talaga ang laging isaisip natin kung gusto nating kumita sa ating investment or pagti-trade. Ayan, buy low, sell high. Wag tayong magbebenta kung pag mababa ang presyo. Magbebenta lamang tayo kung mataas ang presyo. Sa tingin ko nga ay ginawa lang siguro ito ng US government kasi dulot ito ng matinding pangangailangan siguro. Kaya kung tayo ay nag-i-invest dito sa Bitcoin or sa mga cryptocurrencies, ay wag po nating ilalagay yung talagang yung pera na talagang kailangan natin. Yan, ilagay po natin dito yung amount ng investment natin or funds na yung hindi po natin kailangang i-pull out kung pag sumapit yung oras ng ating pangangailangan. Kaya kasi hindi po kasi maapektuhan po talaga yan. Kasi paano kung pag linagay natin yung ating pera dito tapos biglang bagsak yung presyo ngayon ng Bitcoin or mga cryptocurrencies o kung anumang crypto kung anumang crypto yan kung saan ka nag-invest ay tapos biglang kailangan mo yung pera ay mapapabenta ka talaga. Ibebenta mo yan kasi kailangan mo nga talaga ng pera. Pero talo ka kasi nasa mababang presyo. Yan, buti sana kung ito ay nasa tamang timing na mataas yung presyo at saka ka nagbenta. Pero parang malabo po na mangyari yan. Sa kadalasan ay talagang bagsak yung presyo at diyan naman dumarating yung oras ng pangangailangan. Yan, ng iyong pangangailangan sa pera. Kaya yan nga ang dapat nating matutunan dito. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.